Ako na maghahatid sa kanya. Ito ang mensaheng dala ni Maria sa kanyang boss nang dumating sila ng bodyguard sa opisina na hindi kasama ang panganay na anak ni Amanda. Ma'am, nag-uumiyak na yamakap si James kay Miguel nang sinubukan kong kunin. Sabi ng sekretarya, nakakaawa po eh. Gusto niyang mumalagi sa daddy niya. Nasaktan si Amanda sa kaalamang pati na ang sariling anak ay ayaw na sa kanya. Ang batang naging dahilan kung bakit sila nagpakasal ni Miguel. Pinigil niya ang pagtulo ng kanyang luha. Okay, salamat Maria. Hayaan na muna natin siya doon kung yun ang gusto niya. Kahit na nasa kanya ang pangaliwa nilang baby na babae, na-miss ni Amanda si James. Para aliwin ang sarili, lalo siyang nagpursige para palawakin ang kanyang business empire. Mayroon na siyang bagong abogado. Inutusan niya maghanap ito ng mga lupaing mabibili ng kumpanya niya para gawing subdivision o commercial center. Maghahanap ng mga korporasyong nalulugi at ibinibenta. Dito siya magaling ang mag-take over sa mga korporasyong nalulugi. Naging hamon sa kanya na muling buhayin ng mga ito at higit na paunlarin. Nakabili siya ng isang garment factory na matagal nang nakasara. Pinaandar niya ang kanyang pera para i-revive ito at sa loob lamang ng 6 na buwan ay isang napakaunlad ng business enterprise ito. Kumuha siya ng expert clothes designer para lumika ng magagandang fashion designs. Nang lumabas sa market ang mga RTW na may trademark na Jazel, ay bumenta ito. Ginamit ni Amanda ang pangalan ng kanilang anak na babae para sa label ng kanilang products. Tila hindi na maawat ang pagyaman ni Amanda. Sabi ni Arvin Alba nang makita nitong binabasa ni Miguel ang newspaper coverage ng itinanghal na fashion show para sa Jazel Creations. Diyan naman talaga siya magaling. A business genius. Sabi ni Miguel, How do you feel pare? Being away from Amanda. Medyo tagal-tagal na rin kayo hiwalay, hindi ba? Mahigit ng 1 taon. Kinibit ng boksingero ang balikat. Well, I have my son with me. Si James ang sentro ng buhay ko ngayon. But you miss Amanda. Rata naman to eh. Aaminin ko, I still love her very much. Why don't you keep trying on for reconciliation? Mahal ka niya. Iyan ang problema pare. Sinabi ni Amanda na hindi niya ako mahal. Wala na daw ang kanyang respect at tiwala sa akin. Nagkatinginan sina Arvin at Lawrence. Awang-awa sila sa kanilang kaibigan. Malapit ang laban mo sa Japan, Miguel. Kailangan maging condition ka emotionally and physically para rito. Medyo mabigat ang Japanese boxer na kalaban mo. Panay naman ang pagsasani ko, hindi ba? Pero panay din ang inom mo. Buti, hindi ka natitsyempohan ng iyong manager. Tiyak na magwawala yun. Ipinatawag ni Amanda ang kanyang abogado. Ano, Attorney Mendez? Wala ka bang nakikitang magandang lupa para may dagdag sa ating properties? Wala po akong nakikitang maayos maliban sa ilang hectares of land sa Parañaque na kinatitirikan o squatter houses. Di lang makatira dito ay movie industry. Yung mga stuntmen, extras, at ilang supporting actors, at kani-kanilang mga pamilya. Gusto na silang paalisin na may-ari pero lagi na magmakaawa. Huwag muna. Dahil wala silang pupuntahan kaya tila walang gusto bumili sa lugar. Maganda bang location? Hindi. Out of the way para patayan ang anumang negosyo. Nag-isip si Amanda. Naging allergic siya sa sino mang may kaugnayan sa movie industry dahil kay Diane Gutierrez. It's okay, attorney. You may go. I'll talk to you later about this property. Nang makalabas ng abogado, tinawagan ni Amanda ang kaibigan niyang private detective. Hello, David. May trabaho ko para sa'yo. All the time, basta ikaw, Amanda. Ano naman hahanapin ko ngayon? Gusto kong pumunta ka sa lugar na to. Idinikta niya ang location ng lupang binanggit ng kanyang abogado kung saan nakatira ang ilang mga nasa pelikula. I've got the address. What do you want me to do? Alamin mo ang pangalan ng lahat na nakatira doon. I want your report as soon as possible. Kinabukasan, nasa opisina na niya si David. Dala ang listahan ng mga pamilyang nakatira sa lupang pinapupunta ni Amanda. She's scandalous at tumigil ang hintuturo ng babaeng sa letter G. Gutierrez, Luis. Pabulong nabasa niya at nagningning ang mga mata niya. Stuntman daw yata yan. Ayon sa mga kasamahan. Dahil wala ito doon ang magpunta ko. Marami daw anak na tila walang trabaho ngayon. Nakakaawang sitwasyon mga katira doon sa lupang yun. Tila naghihirap. Bakit mo naman nasabi yan? Alam mo naman ang kondisyon ngayon ng movie industry.
Palubog. Napakamahal ng puhunan para sa paggawa ng isang pelikula. Milyon. Napangiti si Amanda. Kaya napakarami ng artistang nawawala sa industry. Sumagi sa isip niya si Diane Gutierrez and wondered kung kaano-ano nito ang Gutierrez na listahan ng private detective. Iyang stuntman na si Gutierrez, ayon sa mga kasamahang naroon ay may kapatid daw na sikat na artista. Di ko na itanong kung sino. Kilala kong sinabi mo. Maaaring sikat noon pero wala na ngayon. Kaya ang hanap buhay sumama na lamang sa mga mag-asawa. Napakasarkastika ang pagkakasabi ni Amanda sa mga kataga kaya napatingin sa kanya si David. May pagtataka sa mukha ang private detective. Kinuha ni Amanda ang checking nakahanda para sa kaharap. Ito na ang checking mo, David. Thanks again for a job well done. Ipinatawag ni Amanda ang kanyang abogado. Yes, Mrs. Gorospe? Sabi nito nang maupo sa harap ng kanyang desk. Alamin mo kung sino may-ari ng lupang kinatitirikan ng squatter houses ng mga taga-pelikula. Tanungin mo kung magkano to. Sabihin mong, interesado akong bilhin to. Pero, kailangan mapaalis muna ang lahat na nakatira doon. Maang na napatingin sa kausap si Attorney Mendez. But that property is not a good investment, Mrs. Amanda. Medyo nakakatakot ang lugar. Malayo sa kalsada at... I know. I still want to buy it. Just follow my instructions, attorney, okay? Napalunok ang abogado. Of course. At tumayo na ito. Ayon sa may-ari ng lupa, talagang ibinibenta ito pero hindi daw ito ang magpapaalis sa mga nakatira doon kundi ang bibili. Ganun ba? Sabi ni Amanda. Okay. Bibilhin ko. Under the condition. Gumawa ka ng necessary papers, attorney. At pagsabihin mong naroon na gusto kong umalis sila doon sa loob ng 6 na buwan. Tumango ang abogado. Nilakad ng abogado ang pagpapaalis sa mga nakatira doon at kasama ng 2 mga kaibigang pulis. Ibinigay nila sa mga naroon ang sulat na nagbibigay ng utos na kailangan nilang umalis sa lupaing iyon dahil nabili na ito at gusto ng bagong may-ari na gamitin ang nabiling lupain. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, napakaraming beses na tinangka ng mga naninirahan doon na makausap si Amanda para humingi ng konsiderasyon. Karagdagang panahon para makaalis ang mga ito ng maayos. Pero hindi sila pinakiharapan ng dalaga. Hindi raw ito magbibigay ng karagdagang palugit na panahon. Ayon sa abogado na humarap sa mga ito. Napakawalang puso ng bagong nakabili ng lupa. Nasabi ng isa sa mga nagtungo doon para magpetisyon. Walang awas sa mga may hirap. Naantig din ang puso ni Amanda nang sabihin sa kanya ni Maria ang mga narinig. Pero iisa lamang ang namayanis sa kanyang puso. Ang makapagiganti kay Diane Gutierrez. Nasa lupaing iyon ng kapatid nitong stuntman at ito ang gusto niyang pahirapan. Namiss ni Amanda ang anak na si James na naroon pa rin sa poder ni Miguel. Tila ayaw nang umuwi ng bata sa kanya. Namili siya ng mga laruan at damit ng bata at ang mga paborito nitong pagkain. Balak niyang dalawin ito sa bahay ni Miguel sa susunod na linggo. Wala naman siyang balak na kunin ito at pambiglaan. Kahit na tinagurian siyang ruthless and cold at walang konsiderasyon. Pusong mamon si Amanda pagdating sa anak. Kung ang daddy nito ang gusto ng panganay nila, magpaparaya siya. Naganda na sa kanyang pag-alis sa susunod na linggo si Miguel patungong Japan. Nalalapit na ang kanyang laban, kaya inhibilin muna niya si James sa mga lola ng bata, sa kanyang mga magulang na alam niyang makakapangalaga ng gusto sa anak. Umiinom siya ng kape nang may kumatok sa kanyang pintuan. Nagulat siya nang buksan niya ito at makita si labas sa Diane Gutierrez. Hi, Miguel. Bakit ka narito, Diane? Hindi mo lamang ba ako patutuloyin, Miguel? Huminga siya ng malalim. Okay ka, men. Huwag ka lang magtatagal dahil pupunta pa ako sa gym. Agad namang yumakap sa boksingero ang babae nang nasa loob na ng bahay ito. Inalapat ang mga labi sa bibig ng lalaki. Nabigla si Miguel pero nagawa niyang alisin ang mga nakayakap na braso ng dating kasintahan. Diane, please. Di tama to. May asawa na ako at mahal ko si Amanda. Pero hindi ka niya mahal. Iniwan ka. Napakalaki mong hibang, Miguel. Binili ka lang para bigyan mo ng pangalan magiging anak ninyo noon. Kung may iba kang pinunta dito, sabihin mo na tumalis ka na, Diane. Walang mangyayari sa usapang to. Mahal pa rin kita, Miguel. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga sarili natin para lumigaya. Umiling ang binata. Kinalulungkot ko pero hindi na kita mahal.
I guess I never really loved you. Ang namagitan sa atin ay mga kagustuhan lang natin. Miguel, Dahil nagmamadali ako. namewang ang napahiyang babae. Naparito ko para makiusap na sabihin mo naman sa asawa mo. Huwag paalisin ng kapatid ko sa lupa ang nabili niya. Sabi ng dating aktres ang pagkakabili ni Amanda sa lupaing tinitirhan ng kapatid. Sa bagay na yan ay hindi ako nakikialam, Dayan. Gumaganti sa akin ang misis mo ginagamit niyang kapatid ko. Kasalanan mo rin naman. Kung di mo pinadala ang mga larawangin kay Amanda, wala sanang gulo. Pero sinira mong relasyon namin. Bakit ito tutulungan ngayon? Nahawa ka na rin pala sa katigasan ng kalooban ng asawa mo. Patabog na umalis ang dating nobya. Hindi nagtagal, muling may kumotok sa pintuan Miguel. Nainis na tinungo nito ang pinto sa pag-aakalang muling nagbalik si Dayan. Padabog niyang binuksan ito pero nagulat siya sa nabungaran. Amanda, Kinuha niya ang mga dala ng asawa, 2 grocery bags. ang dami mo namang dala. Hindi para sa iyo yan, para sa anak ko. Asan si James? Nasa mga mama. Paalis kasi ako within 3 days para sa aking laban sa Japan. Umiti ng buong kapaitan si Amanda. How convenient. Iniwan mong bata sa parents mo para malaya ko maglambingan dito ng babad mong aktres? Alam ni Miguel na nakita ng asawa na galing doon si Dayan. Galing nga rito si Dayan. Pero nagkakamali ka ng iniisip, Amanda. Walang nangyari sa amin o nagtangka siya makipagbalikan pero Hindi ako interesado sa kung anong ginawa ninyo ng babae mo. Naparito ako para dalawin anak ko sa nakita ko. Gagawin ko lahat ng legal na paraan para mabawi si James sa'yo. Ayoko nakakita siya ng kasamang babae mo. Amanda, makinig ka naman sana sa akin. Kahit na ngayon lang. O why should I? Hindi na magbabagong tingin ko sa'yo. Isa kang mahilig sa babae. Sinamsam ni Amanda ang 2 grocery bag at tinungo ang pintuan para umalis. Pero hindi siya nakarating doon nang umigkas ang kamay ni Miguel at hapitin siya ng buong bilis. Nabitawan niya ang grocery bags at nagkalat sa sahig ang mga laman nito. Bitiwan mo akong lalaki ka. Sumusobra ka na sa pagsasalita. Yaman din lamang napakasama ang tingin mo sa akin. Papakita ko ngayon kasamaan ko. Anong gagawin mo? Naramdaman ni Amanda ang makapangyarihang kamay ng boksingero na yumakap sa kanya. Pinangko siya ni Miguel at dinala sa kwarto nito. Sinipang pasara ang pintuan. Inihag siya sa kama at medyo nahilo si Amanda sa pagkakabagsak niya sa kama. I hate you, Miguel. Hate me then. Bibigyan kita ng alaalang di mo makakalimutan. At natitiyak kong you will come back to me pagkatapos. At walang nagawa ang dalagan nang angkinin siya ng asawa. Pwede ka nang umalis, Amanda. Gusto ko lamang malaman mo nagkakamali ka ng iniisip tungkol sa amin ni Dayan. Pati tungkol sa mga larawang nakita mo. Kuha yun 2 years bago tayo nagkakilala. Napalunok si Amanda. Marami siyang gustong sabihin pero may nakabaras sa kanyang lalamunan. Ikaw pa rin ang mahal ko. Maniwala ka at hindi. Pagbalik ko sisikapin kumbinsin si James na bumalik sa'yo. Good luck sa darating na laban mo. Halos hindi lumabas ang tinig ni Amanda. Pinulot ni Miguel ang laman ng grocery bag na nagkalat sa sahig at ibinalik ang mga ito sa kinalalagyan. Dalin mong mga to. Umiling siya. Ipakibigay mo na lang sa anak natin yan, Miguel. Mabigat ang mga paang lumabas sa bahay ng asawa si Amanda. Umaasa siyang hahabulin siya ni Miguel at pipigilan, pero hindi nangyari ito. Hindi na niya ako mahal. Kasalanan ko din naman ang lahat. Aniya sa sarili. Magkabalikan pa kaya ang mag-asawa? Abangan susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.